Welcome to Kwentong Barbero, Chismis o Totoo, ang show kung saan ang mga kwento ng kasaysayan, krimen, pamahiin at chismis na madalas sabihin nga kwentong barbero ay ating pagkukwentuhan. Ako si Marites Historian. Sa ating channel, hindi lang chismis kundi pati mga misteryo ng nakaraan, pamahiin, krimen at kasaysayan Pilipino ang ating pag-uusapan. Pero hindi lang dito nagtatapos ang ating kwentuhan. Dahil kahit ang mga kaganapan at kasaysayan ng mundo ay may connection din sa ating paniniwala, kultura at karanasan. Madalas ang mga ganitong kwento ay sinasabing kwentong barbero dahil sabi nila, gawa-gawa lang daw, puro sabi-sabi. Pero teka lang, hindi ba't may mga kwento na dating chismis pero kalaunan ay napatunayan totoo? Nasabihan ka na ba na isinusumpa kita? Sa Pilipinas, ang sumpa ay hindi biro. Ito ay panata o salita na pinaniniwala ang nagdadala ng matinding malas sa tinutumbasan. Pero chismis o totoo kaya na may kapangyarihan ng isang salita para magdulot ng kapahamakan. Halika, imbestigahan natin ang iba't ibang mukha ng sumpa mula sa sinaunang panahon hanggang sa modern social media. Ang sumpa ay isang ritual, panata o pahayag na may layuning magdala ng kamalasan, sakit o kapahamakan sa isang tao o lugar. Karaniwan itong bahagi ng mga lumang pamahiin, albularyong orasyon o minsan simpleng galit na salita lang na pinaniniwala ang may kapangyarihang mangsumpa. Pero bakit nga ba tayo naniniwala dito? Basehan ba ang kapangyarihan ng sumpa? Sa Pilipinas, may mga sumpang halos kasing tanda na ng ating mga bundok at puno. Una ay ang sikat na sumpa ni Mariang Makiling. Sabi-sabi, gumigising daw ang bundok at nagpapakawala ng malas kapag sinisira ang kalikasan. Pangalawa ay ang orasyon ng mangkukulam. Pinaniniwala ang gumagamit ng manika para magdulot ng karamdaman o kamalasan sa biktima. At pangatlo naman, ang sumpa ng balete. Iniiwasan ang mga may bahay na malapit sa punong balete dahil sinasabing may mga espiritu roon na nagdadala ng malas sa sino mang dumaan doon. Hindi lang sa Pilipinas may mga sumpa. Mula pa sa Biblia noong 1300 BC, si Moises ang ginamit ng Diyos upang ipahayag ang 10 salot laban sa Egypt. Mula sa pagdugo ng Nile hanggang sa kamatayan ng mga panganay ng mga anak ng mga Egyptians. Bawat isang sumpa ay hatol ng Diyos laban sa pang-aapi sa mga Israelita. Isa itong makasaysayang patunay ng kapangyarihan ng salita at ng galit ng langit laban sa isang imperyo. Subalit, ang mga salot na ito ba ay literal na sumpa o isang serye ng mga natural na kaganapan na binigyan ng banal na kahulugan? Mula sa ancient Egypt, pumunta naman tayo sa kilalang The Mummy's Curse. Noong 1922, si Dr. Howard Carter ang nakatuklas ng libingan ni Tutankhamun o mas kilala bilang King Tut. Isa siyang batang pharaoh ng Egypt na namuno mula 1332 hanggang 1323 BC. Sumikat siya dahil natagpuan ang kanyang libingan ng halos buo pa, isang pambihirang kayamanan ng kasaysayan. Umupo siya sa trono noong siya 9 or 10 years old na gulang lamang at maaga rin naman siyang namatay. 5 buwan pagkatapos buksan ang kabaong ni King Tut, namatay si Lord Carnarvon, ang financer ng expedition ni Dr. Carter. Namatay siya dahil sa pneumonia. Dito umusbong ang alamat ng Mummy's Curse. Sabi-sabi, sumpa raw ng hari laban sa mga nanhihimasok. Hindi lang ang mga ancient kings ang may sumpa, pati sa modern sports meron din. Sa Amerika, sikat ang Curse of the Bambino. Ang sumpa ng Bambino ay isang pamahiin sa mundo ng baseball o Major League Baseball. Ito ay nagmula sa 86 years na hindi pagiging kampiyon ng Boston Red Sox mula 1918 hanggang 2004. Ipinangalan ito kay Babe Ruth na kilala rin bilang The Bambino. Siya ay naglaro para sa Red Sox hanggang siya ay ibenta sa New York Yankees noong 1920. Bagamat may ilang fans na seryosong naniniwala sa sumpa, karamihan ay ginagamit ito ng pabiro o katuwaan lamang.
May sinasabing may sumpa rin ng sikat na Hope Diamond, isang napakagandang blue diamond na di umano'y nagdala ng trahedya sa lahat ng mga nagmay-ari nito, mula kay King Louis XIV hanggang sa mga Amerikanang socialites. Nagsimula ang alamat na ito mula sa mga kwento na ang diamante raw ay ninakaw mula sa isang rebulto ng Hindugad na pagkatapos ay ifinumpa ang bato. Bagamat kadalasang pinalalala ang mga kwento ng kamalasan, ilang mga nagmay-ari ng Hope Diamond ay totoong nakaranas ng malungkot o trahedyang pangyayari. Ang Friday the 13th ay itinuring na malas dahil pinagsama ang dalawang lumang pamahiin. Una, ang takot sa bilang na 13 na noon pa man ay kinakatakutan dahil mas hindi kumpleto ito kumpara sa number 12 na madalas ituring na perfect number, gaya ng 12 months o kaya ng 12 apostles. Pangalawa, ang Biyernes na itinuring na malas sa Kristyanismo dahil sinasabing dito ay pinako si Jesus sa krus at madalas gawin ang mga bitay. Nagsimula lang talaga itong pagsamahin bilang Friday the 13th noong late 1800s hanggang early 1900s nang gawing tema ng mga aklat at kalaunan ay ng mga horror movies, lalo na yung Friday the 13th film series noong 1980s na nagpatibay ng takot dito sa popular culture. Ngayon, umabot na rin sa social media ang sumpa. Viral ang curse challenge na pinaniniwala ang magdadala ng malas kung di mo ire-repost o susundin. Isang patunay na sa digital age, kumakalat pa rin ang pamahiin kahit walang orasyon o albularyo. Basta takot at peer pressure ang puhunan, tila nagiging totoo ang sumpa. Kung naniniwala ka sa sumpa, may mga paraan daw para pigilan ito. Ginagamit ang orasyon, pagbasa ng mga banal na aklat o dasal, pamunas ng asin para itaboy ang malas, pagsala ng tubig, at pagsasabing hindi ko pinaniniwalaan ng sumpa. Minsan, sapat ng panalangin at pagpapahinga ng loob. Sa kabila ng lahat, bakit nga ba tayo patuloy pang naniniwala sa sumpa? Sa psychology, ang paniniwala sa sumpa ay isang uri ng coping mechanism. Isang paraan upang ipaliwanag ang mga di inaasahang sakuna o malas na nangyayari sa buhay. Pinagbubuklod din tayo nito sa ating kultura at kasaysayan. Kaya kahit global o local, pareho ang diwa, takot sa hindi nakikita at ang importansya ng salita. Mula sa bundok Makilin, Sinai, sa mga lipinan sa Egypt, sports, jewelry, hanggang sa pop culture at social media. Ipinapaalala sa atin ng sumpa ang kapangyarihan ng salita at galit, ang tunay na proteksyon, malasakit, pangunawa, at pagrespeto sa mga paniniwala. Siyempre, pag-iingat sa bibig natin, dahil minsan, ang pinakamalaking sumpa ay ang mga salitang lumalabas sa ating sariling bibig. Kaya ang verdict sa sumpa, totoo, may kapangyarihan ng paniniwala at salita. Pero, tsismis ang karamihan sa mga detalye at kwento sa likod nito. Ang importante, maging maingat sa mga salita at maniwala sa kung ano ang nagbibigay sa iyo ng kapayapaan. Ikaw, ano ang pinaniniwalaan mo tungkol sa sumpa? I-share sa comment section. Ayan mga kamarites, natapos na ang ating kasaysayang kwento. Sa channel na ito, pag-uusapan natin hindi lang ang mga sikat na bayani, kundi pati ang mga misteryo ng krimen, kababalaghan, pamahiin, at syempre ang mga tinatawag nating kwentong barbero. Kung may gusto kayong ipaimbestigang kwento, comment lang. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Ako si Marites Historian at ito ang kwentong barbero, chismis o totoo.